CFC, si Brother G, ay invite na kami at graduate kami ng time ngayon ng 2010. Graduate kami at nalimutin kami ng mga inupan sa hindi na sa pagkakataon. Pagsubok na naman ang pumasok sa hindi lang sa financial. Ngayon yung pagsubok na yun ang pinagdaanan namin siguro bago mag-December. Magpahinga sa sales. At dumating yung time na yun na yung pagsubok ay pinawawala sa amin bilang isang lingkod ni Cristo, bilang isang pastor, makagaya ninyo magiging pastor din sa balang. Nag-abroad ako noon, dumating sa time na yun, sa abroad, sinubok na naman niya ako bilang isang pastor yan, saglit na nawala sa kanyang kawan. Nagkaroon ako ng isang amo na mahigpit, malupit, na akala ko, katapusan na ng buhay ko noon sa ibang bansa. Sabi ko nga, mag-share ako dito, hindi ako iyak. Pero ngayon naramdaman ko naman kasi si Cristo, hindi nawala sa puso ko noong time na yun. Nalagay sabi kita ko ito, wala akong ibang tinawagan kundi si Cristo. Lord, kung ikaw ang katapusan ng buhay na ibigay mo sa akin, tatanggapin ko. Pero nasaan nalagyan ko ako ng pagkakataon para makapaglingkod sa iyo. Sa pagpabalik ko, Lord, hinihingi ko na ibigay mo sa akin yung dasal na yun. Ayun na nga, ibigay mo sa akin. Tinugunan niya lahat ng dasal ko na ibibigay ko sa iyo gusto mo. Kung ipangangako mo sa akin na lilingkod ka muli sa akin bilang isang pastor mo. Kaya ngayon, noong nagpapit ako sa kanya, bumitaw ako. So ngayon, nung pinabalik na kami sa CFP, eto, nasa hindi inaasahang pagkakataon, ginamit na naman niya si Brother Jane bilang isang mabuting pastor niya upang magbalikan sa paglilingkod. Kaya kami ngayon nandito sa harapan ninyo na patuloy na nagiging pastor ni Cristo at kilalanin niyo ng gusto kung sino si Cristo sa buhay niyo na ganun siya gumalaw sa amin bilang isang pamilya. Kaya sana bilang isang pastor niya, maging tunay din kayong pastor pagdating ng araw. Kasi ang pagsubok nandyan lang, hindi yan nawawala. Kagaya nga ni Cristo, noong panahon niya, sinubok din siya bilang isang normal na tao. Kaya yun lang po ang may share namin bilang isang pastor ni Cristo. Salamat. Salamat po, Sister Ramel and Sister Angel. Okay, narinig nyo, ano? Di ba? Pastor ni Cristo, no? Sumusunod kay Cristo. Silang mag-asawa, no? Okay? So, balik po tayo, no? Balik tayo sa talk natin, ano? What does it mean to be a Christian? No? Paano daw, no? Ano daw ang pagiging Kristiyano? No? Paano buhay sa Kristiyano? Sabi nga kanina, kailangan natin pasanin ang cross, no? Na ating pang-araw-araw na buhay, no? Kung paano tayo magiging tunay na Kristiyano, dapat gumagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, no? Sundin natin yung 7 corporal works, no? Ano ba yun? Feed the hungry, kainin ang nanguha, mga ganun, no? Kainin ang mga nangugutom, no? Bigyan ng bahay, no? Ang mga walang bahay. Ibig sabihin, gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, no? Ganun po ang pagiging Kristiyano. Sabi nga, ay isa niya, sabi natin, ako naman mahal ko naman ang Diyos, nagdadasal naman ako. Wala naman akong ginagawang masama, no? Wala naman akong ginagawang masama sa aking kapwa. Wala kang ginagawang masama, wala kang ginagawang mabuti rin. Di ba? Kristiyano pa yun? Hindi ganun ang Kristiyano. No? Hindi ganun ang Kristiyano na dahil gawa ka na, hindi ka nagawa mong masama, wala ka namang ginagawang mabuti sa kapwa mo. No? Ang mga kapwa mo ay nahihirapan, ay tulungan, no? Okay? Sana yung tayo bilang isang Kristiyano, mamuhay tayo nakasama natin si Cristo. No? Okay? To be a Christian is to have a personal relationship with Jesus. No? Sabi nga, magkaroon tayo ng isang relasyon sa ating Panginoon. Magbasa tayo ng Bible, magdasal tayo. So hindi naman yung sino ba ang kasal natin kailangan hindi yung laging hingin, no? Dapat may pagpapasalamat tayo at humingi tayo ng tawad. Dapat may reconciliation na po. Hindi humingi na kayo ng hingin
magpilit kayo ng kilig, magkakasal ka, may hihingin ka, magsisipa ka lang pagka kailangan ang pumasa sa board exam, mga ganun, may sakit ka. Hindi ganun ang tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano, ang pagsunod kay Kristo, dapat gumagawa ng mabuti sa kapwa. No? Hindi sinasaktan ng kapwa. No? Minamahal na dapat ang kapwa. Mahal ka naman kita hanggang bibig lang, pero wala sa puso ang iyong pagmamahal. No? Wala. Sinasabi mo lang, ang Kristiyano hindi ganun. Ang Kristiyano, pag sinabi mahal kita, ginagawa, hindi lang sinasabi, ginagawa yun. No? Ang community ng Apostles for Christ, meron ganyan gawain. Hindi lang namin sinasabi, mahal ko ang kapwa namin. Pero, ginagawa rin namin, inililigtas din namin sila sa kapamakan. Tulad na ganito mga teaching, mga ganyan. No? Ang mga Apostles for Christ, nagsisikap po yan na maging mabuting Kristiyano. No? Yan. Nagsikap tayo. Sabi nga, a Christian is a person of faith, hope, and love. Dapat daw sa Kristiyano ay marunong panampalataya, dapat may faith, no? Isang Kristiyano, dapat daw may pananampalataya. Kahit hindi natin nakikita ang ating Panginoon, dapat naniniwala tayo na may Diyos. Di ba? Kahit hindi natin siya nakikita, o nararamdaman naman natin, no? Doon ganun ang faith. Kahit hindi nakikita, dapat minamahal natin ating Panginoon. Dapat pinaglilingkuran natin. Amen? At dapat ang isang Kristiyano daw, dapat lagi tumatanaw ng pag-asa. Lagi tayo may pag-asa. Sabi niya kanina, ang ating Panginoon ay babalik, di ba? He will return, no? Babalik siya sa wakas ng panahon, no? Hintayin natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. No, babalik siya. Umasa tayo na tayo ang mga pangako ng ating Panginoon, siya ang matutupad para sa ating lahat. Basta tuloy-tuloy lang tayo. At ang isang Kristiyano daw ay umiibig. Dapat daw nagmamahal. Hindi ang pagmamahal dapat, ang sabi nga, taos sa puso. Huwag lang sasabihin. Huwag lang papagitin, mahal kita, pero hindi mo naman ginagawa ng mabuti. Di ba? Dapat ang isang Kristiyano nagmamahal, umiibig. Sabi nga, ang lahat ng salita, ang lahat ng bagay mawawala, pero ang pag-ibig ng Panginoon mananatili. Amen? Amen. Sabi nga, the Lord knows those who are His. He is waiting for you to embrace Him with all your heart and for you to be called His an authentic Christian. Para daw tayo ay matawag ng isang tunay na Kristiyano, dapat daw ini-embrace natin ang lahat. No? Dapat daw nagmamahal tayo. Dapat daw ang ating puso ginagamit natin sa pagmamahal sa ating Panginoon. No, dapat daw ini-embrace natin ang lahat. No, lahat ng pagsubok, ano man yan, dapat yan pinagpapasalamat natin lahat. No? At dapat daw lagi tayo nag-iintay sa kanyang pagdating. Authentic Christian. Ang tunay na Kristiyano ay pinamumuhay si Kristo. Pagmasdan niyo yung Christian, no? Authentic Christian. Alisin niyo yung I-A-M. Wala si Kristo sa inyong buhay. Ano ang ibig sabihin? Christian. Alisin niyo I-A-M. Ano ang ibig sabihin? I am nothing. Wala tayong lahat kung wala si Kristo sa ating buhay. Diba? Pag inalis mo yung I-A-M, si Kristo, maiiwan, tayo wala rin. I am nothing. We are all nothing without God, guidance, and love. No? Wala tayong lahat. Hindi tayo tunay na Kristiyano kung wala sa puso natin si Jesus. Kaya mga kapatid, sa aking pagwawakas, isang tanong na lang. No? Ano sa 5 senses natin ang malapit sa puso?
Kanina, activity rin, tatapusin ko rin, tatapusin ko rin sa isang activity. Ano sa 5 senses natin ang malapit sa puso? Sino gusto sumagot? Di ba meron tayong mata, meron tayong ilong, meron tayong kamay, meron tayong dila, meron tayong tenga. Sa 5 senses, ano pinakamalapit sa puso? Ang hindi makasagot, wala na kasi ko. Okay, sige na. Alisin mo ang H at saka T. Ano natin ba? Sa heart, alisin mo ang H at saka T. Ano natin ba? Ear. O ano malapit sa puso? The senses. Itenga, di ba? Di ba? Kanina pinag-isusan nyo sa Christian ito, di ba? O, pag wala si Cristo, pag wala si Cristo sa buhay natin, we are nothing. Kasi sinasama ko, ayaw ko sabihin, ayaw lang. Kasi sinasama ko sa tingin ko, di ba? We are nothing pag wala si Cristo. O, ngayon ang tanong, anong senses ang pinakamalapit sa puso? Di ba? Alisin mo ang S at saka T. Ano natira? Ear, tenga. Di ba? Yung tenga ang pinakamalapit sa puso. Bakit? Dahil ang narinig ng tenga dapat pumapasok sa puso. Amen? Amen. Pag pumasok sa puso, pumasok sa tenga, pumunta sa puso, dapat nanatili sa puso ang pagmamahal, ibig, at dapat ipinapahayag at binibigyan ng aksyon sa bawat isa. Mahalin ang kapwa, gamitin ang puso. Amen and God bless you all. Thank you, brother. Salamat po. Reflections song, bro. Hello. Maraming salamat, bro. Maraming salamat sa kanila Reflections, ano? Wala rito. pahayag.